Hello guys, magandang araw sa ating lahat at muli mga ka-It's back, nagbabalik tayo sa ating video. Mag-actual test tayo ngayon sa ating split type PC. Yan. Ito yung indoor at saka ito yung outdoor unit. So binaklas ko na to guys para for testing purposes lang ito. So meron tayong mga test point dito kung sakaling magkakaroon ng C805 ang inyong unit or yung inyong PC dito sa LG inverter. So dito tayo sa outdoor. Pag malalaman naman natin dito kung gumagana yung outdoor unit natin, di ba? May ilaw yan dyan. So may blink yan dyan kung mayroong error. So actual test tayo sa CH05. So ang CH05 na error which is communication error. Hindi lang yan sa indoor, kundi mayroon din yan problema sa outdoor. So yan, nagpa-power on na tayo ng ating unit. So power on na natin. Yan, meron na. Pero wala pa rin power sa outdoor unit natin. So yung outdoor unit natin, so wala siyang ilaw. So means wala siyang 5 volts dyan guys. So ang test point dyan, i-actual natin sa inyo. Kailangan naka-voltage tayo sa DC. Ang test point dyan dito sa 5 volts na yan. Yan. So wala dahil may tinanggal ako dyan para i-actual test natin sa CH05. Itong fuse na to, isa din yan sa test point. Tapos yung lahat ng mga supply dito, 12 volts, 18 volts, wala yan. Dahil ang first talaga na mag-on sa system, yung supply talaga natin sa 5 volts. Yun ang pinaka-importante talaga para mag-switch on tong relay, didiretso yung 220 volts sa supply yan si IPM at saka si IGBT. So may tinanggal ako dyan na fuse for testing purposes lang para maipakita ko sa inyo, i-demo ko sa inyo pag ang CH05 hindi lang sa communication error through wire dyan papunta sa ating indoor unit. So meron din yan natin i-check sa outdoor. So tingnan muna natin yung outdoor PCB natin or inverter PCB which is no power. So huwag kayong magpalit agad ng outdoor PCB. So test muna natin by component level. Baka ma-repair pa talaga sa mga small parts. So ang unang i-check nyo dito guys, ito yung 5 volts, wala siya. So ang pinaka-supply niyan, dito tayo sa fuse. So ni-remove ko yan dyan ang fuse dahil open na yan dyan. So mostly dyan lang talaga nagka-problema ang supply natin sa 5 volts. So hintayin natin muna mag-CH05 at i-direct natin yung fuse na yan. So actual test natin yung fuse. 3 to 5 minutes kasi yan guys pag boot up ng system, madidetect ng system na walang supply yung outdoor PCB natin. So mag-CH05 yan at mag-stop ang ikot ng ating fan motor. So yan, tayo lang natin mag-CH05 guys para i-actual test natin. I-short natin yan yung sa test point niya sa fuse. So supplyan natin siya ng 5 volts kung mawawala ba yan dyan ang CH05 mamaya. So yan lang ang kailangan yung i-test guys, lalong lalo na pag wala siyang ilaw dito, wala siyang power. So wag mo na yan yung sa secondary niyan, yung sa mga high voltage, wag mo na dyan, wag na natin galawin yan dyan pag wala naman siyang issue dyan. Dahil mayroon naman yung mga malalaking fuse or amperes, matataas yung amperahe, yun nag CH05 na siya. Ayan. So ang importante talaga yan sa system ng inverter, which is yung 5 volts natin. Siya nagdidetect ng mga sensors dito, yung mga 5 volts or standby voltage niya. So sa ngayon wala siyang 5 volts at i-direct na natin yung fuse. So para may idea kayo guys na lalo na sa field na magkaroon kayo ng issue ng C05, tingnan nyo kagad yung outdoor board. Hindi lang yan sa communication wire, kundi meron din yan sa outdoor PCB. So ground natin to. 1 minute, 220 to guys. Ingat lang kayo guys para magano kasi 220 yan dyan eh. Yan, magka-power na siya, di ba? Yan. Pag mag-blink na yan siya na yan, nag-blink na, nag-communicate na si
indoor unit. So nawala yung error niya. Yan. So yan lang yung mga test point ng C05 guys. So kailangan yung tingnan ang power ng supply ng SMPS natin na nagsusupply ng 5 volts. Kasi si 5 volts yan ang nagsusupply sa lahat ng mga relay dito na para ma-switch on niya ang secondary. Ayan guys, probe and test natin. Actual test ko na sa inyo. Pag i-ground natin yan or palitan natin ng fuse, so gagana yung system natin. Ayan. Syukran. Salamat.